Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is March 28, 2024. So, ngayong araw is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series na itong mga nagdaang araw. At yung series na yun is yung Holy Week Special Revisiting in the Cross. So, inaalala natin or yung ginugulita natin pag-alala nung buhay ng ating Panginoon dun sa kalbaryo ng cross or dun sa nakaraan 2,000 years ago. Kung ano nga ba yung mga nangyari noong panahon na yon. Kung paano tayo niligtas, kung paano nagdurusa ang Panginoon o sino yung mga kaibigan, mga kasama niya noong panahon na yon. So, revisiting or in the cross. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is Luke chapter 22 verse 54 to 62. So, ano nga ba yung sabi dito? Then seizing him, then led him away and took him into the house, the high priest. So, basahin na lang natin sa Tagalog. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Udyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila sa malayo na agwat. Nasiga sila na gitna ng patio at nakaupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita niya ang utos ng babae, siya ay pinagbastang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae na kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinila ito ni Pedro. Babae, hindi ko siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon ulit napansin sa kanya. At siya'y sabihan, ikaw man ay may kasama nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi ako kasama. Pagkalipas ng isang oras, iniit naman ng isang naroon na siguradong kasama ni Jesus ang taong ito sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalaman ang sinabi sa inyo. Nagsalita naman siya nang bilang tumaylok na manok, lumingon ng Panginoon at ngumiti kay Pedro. At ang naalala ni Pedro ay sinabi ng Panginoon bago tumalaok ang manok sa araw na iyon at ilang beses nang kinaila. Lumabas si Pedro at umiiyak ng buong pait. So, para lumawak yung ating talakayan dito sa Bible verse na to, tayo ay dumako sa ating unang kaaralan o sa ating teaching. Ang una is human commitment fails all the time. So, yung mga pangako or yung mga commitment ng mga tao ay nabibigo sa lahat ng oras. Yun, kailangan pag nangako tayo is talagang sinasabi din natin sa Panginoon or nangako tayo sa Panginoon. Kasi madami ng pangako, yung pangako na sa mundong ito, sa mga tao mahal natin, mga kaibigan, yun nga, di ba? Sa ibang tao na hindi naman natin minsan natutupad. Siguro may mga natutupad na pangako pero marami rin ang hindi natutupad. Kaya pag nangako tayo is mag-iingat tayo at isipin natin mabuti at kailangan masusunod natin to kasi once na nangako ka sa taong yon or sa Panginoon tapos di mo nagawa is may kahalip tong sama ng pakiramdam or sama sa puso dahil hindi mo nagawa yung pinangako mo. So, pangalawa, self-preservation is a big deception. So, yung pag-iingat sa sarili or iniingatan mo yung sarili mo sa mga hindi ka makamundo or hindi magandang gawain is panlilin lang sa iba. Yun nga, di ba sa pangako, iniingatan mo yung sarili mo, nangako ka, hindi mo nagawa kasi iniingatan mo yung sarili mo, ay nililin lang mo rin yung iba. Sa 3, Jesus looked at with patience and love. Yun, tinitingnan tayo ng ating Panginoong Hesukristo ng may pagtitiis at pagmamahal sa atin. So, sa ating application, do not make false promise. Yun, huwag tayo gumawa ng mga maling pangako. Kailangan, mangako tayo is talagang tutuparin natin or alam natin na matutupad natin to. So, sa pangalawa, preserve our lives through self-denial. Yun, pangalagaan natin yung ating buhay sa pamamagitan ng mga self-denial, pagtanggi sa sarili. And sa last, repent and recommit to Jesus. Yun, magsisi tayo. At muli tayong mangako kay Jesus na, yun, recommit. Yun, mag-recommit tayo sa ating Panginoon. So, sa ating discussion, how can we practically deny ourselves daily?
So, mag-comment tayo ng ating kasagutan at mapashare tayo ng Word of God. So, ayun lang po sa araw na to, naway may natutunan tayo sa ating panonood. And maraming salamat sa panonood at God bless to all.